depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ito ang punto na mamimiss ka ng ex mo. Siguro di ka na niya namimiss, no? And maybe this is the right timing para at least mapanood mo tong bagay na to at magkaroon ka ng idea kung paano ka nga ba mamimiss ng ex mo. So, tapusin mo ang video na to dahil napakaklaro ng ipapaliwanag ko. Dahil ito yung punto na mamimiss ka talaga ng ex mo na sobra. So, this is the emotional trigger. Here's the catch. Hindi niya alam habang nandyan ka, hindi ka niya namimiss. Pero sigurado merong specific na punto na biglang bumabalik ang alaala mo sa isip niya, in a sense. So, here's my core idea. Ang nostalgia at emotional absence mo ang magti-trigger ng longing. So, paano ba yan gagawin? Coach, paano ba ako magpapamiss kay ex? So, ituturo ko siya sa'yo. Okay, kalmado ka lang at gusto ko i-apply mo ang strategy ng 100%. Huwag makulit at huwag resistant. Bakit hindi ka namimiss ng ex mo kaagad? Una sa lahat is familiarity. Sanay kasi siya na laging nandyan ka at ang presence mo ay taken for granted na. Ibig sabihin, wala nang kwenta. Pamilyar na siya masyado sa'yo. Pangalawa, emotional comfort. Alam niyang may source siya ng support palagi. Hindi niya nararamdaman ang void habang nandyan ka. Hindi niya nararamdaman na kulang siya kasi nga type na type, love na love at available ka lagi. Pangatlo is what we call complacency. Kapag walang threat na mawala ka, hindi nagiging urgent ang appreciation niya. Kumbaga, hindi ka nagiging emergency sa utak niya kasi hindi ka naman mawawala, nandyan ka lang available ka eh. Ganon. So, ang punto na mamimiss ka ng ex mo ay kapag binaligtad mo lang yung sinasabi ko na yon. At eto yon. Kapag nawawala ang routine mo, like wala ng daily messages, walang casual check-ins, walang checking sa my day niya, at mas masaya ka at napapakita mo na wala ka na sa comfort zone niya, that would be na time na nawawala ng routine mo. Pero hindi ka pa mamimiss niyan. Patungan mo pa ng ganito. Kapag napansin niya yung growth mo, mas confident ka, mas composed ka, mas masaya at independent ka. Kapag napapansin niya nag-i-improve ka at nagiging better version ka ng sarili mo, mas mamimiss ka niya. Pero hindi yan enough. Patungan mo pa ng ganito. Kapag naalala niya ang mga magandang alaala na meron siya sa'yo. Special moments. Sigurado ako kung naging partner mo yan, may mga shared experiences kayo na hindi niya mababago kahit anong gawin niya. Magtiwala ka din sa mga pinagsamahan nyo. Bigyan mo siya ng time, mag-no contact rule ka, huwag mo siyang kausapin, huwag mo siyang pansinin at mawala ka sa paligid niya hanggang ma-appreciate niya yung mga bagay na yan at maalala niya kung gaano ka nga pala naging ka-valuable sa life niya. At patungan pa natin ng isa, kapag nahirapan siya sa reality, eventually, babagsak din ng ex mo. Magkakaroon din siya ng emotional low or tinatawag nating stressful situation. Parang problem solving na dati ikaw ang katuwang niya, pero ngayon wala ka na sa tabi niya. So what we want your ex to feel about is wala ka na. Something like a big event in her or in his life na all of a sudden hindi ka na available. So bakit kanya mamimiss? Yun yung point. Kasi nga, wala ka na. So, biglang magme-message yan at biglang magpaparamdam. Makikita mo yan, magre-react yan sa social media post mo. At magbabanggit yan ng mga past moments ninyo. Magkakaroon din yan ng curiosity or concern sa buhay mo. At bakit mangyayari yun? Because of what we call loss aversion. Uulitin ko, loss aversion. Mas masakit ang mawala kaysa pahalagahan habang nandyan ka. Mas masakit mawalan kaysa magkaroon. Yun yung punto ko. At syempre, yung contrast effect. Ikinukumpara niya yung dati sa kasalukuyan. Kasi dati nandyan ka. Ngayon sa kasalukuyan, wala ka na. So magkakaroon siya ng good memories na nangingibabaw kapag nawawala ka or tinatawag nating memory bias. So, ang mga banat ko is scientifically lang din naman. So, panatilihin natin ang emotional composure natin. Huwag agad bumigay sa atensyon niya. Ipakita mo yung growth mo at independence at hayaan mo siyang maramdaman niya yung absence mo. Ito naman yung sigurado ko eh. Sure ako mararamdaman din naman ng ex mo yung absence mo. Huwag ka lang masyadong praning.
Maging confident ka din sa sarili mo. Magtiwala ka din sa sarili mo. You need to really, entrust yourself with your overall, the idea of hindi ka kayang iwanan yan ng ganun-ganun lang. Please be confident. Alam mo, isa sa magpa-participate kung paano ibalik ang ex mo, unang-una sa lahat ng confidence mo. Please, magbigay ka ng tamang confidence. Kapag nagbigay ka ng tamang confidence, nagbibigay ka ng tamang tiwala sa sarili mo, nakakapagbigay yan ng ambag para mas lalo kang mamiss ng ex mo. Kasi ito yung punto na mamimiss ka niya. At sana wag mong mamiss ang pagkakataon na to. Sana wag mong mamiss ang pagkakataon na bigyan siya ng pagkakataon na ma-realize niya ang lahat ng pagkawala mo. At ma-realize niya na kailangan ka niya sa buhay niya. Bigyan mo siya ng pagkakataong mag-isip, huwag kang makulit, huwag kang mangulit, huwag kang magpilit, huwag mo siyang pilitin, huwag mo siyang habulin, huwag mo siyang guluhin, pabayaan mo siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon na mag-isip, huwag mong masyadong i-bombard yung utak niya. Give her or him a time. Kung talagang binigay mo ang best mo sa relationship, kailangan mo magtiwala sa sarili mo na maaalala at maaalala ka din niya. So ano ang sagot? No contact rules, self-improvement, mag-improve ka and overall. At sinisigurado ko sa'yo, sa punto na ito, mamimiss ka ng ex mo. Pero kung gusto mo siyang ibalik and overall, gusto mo ng strategy and overall, give us a message sa Philippine Dating Coach. Mas maganda ang one-on-one coaching dahil baka mas fitted sa'yo to at least mabigyan kita ng tailored advice. Anyways, thanks for watching.